Lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban sa kanya ay makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal, may dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan at higit kay sa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananagana at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino, ngunit mahirap maturuan ang mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin, kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain, ang tao ay nagsisikap upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay pawang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ng chismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa at ibinubuyo sa landas ng masama. Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat pagkatyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito'y natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Ito ang salita ng Diyos. 60 radio stations nationwide. 1,000 plus news anchors, commentators, and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Oras sa tod ang sato sa Marjaw na kabubuton ng Unique Maximum Toothpaste. Tatak alas 8:45. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay Chew. Sa straight to the point. Marjaw na buntag na sabang sa Idyotanan. Ako si Radyoman Gay Chew. Makigiba na isabang din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Lunes, Pizza 9 ng Marso 2026. Kumusta ka mo? Sa inin na kauyano na adlaw nga Lunes, gikan pa kahapon na adlaw. Nakasinati kita ng mga pag-uyan na tungod ini sa Easterlies o lakit na ni ini na LPA na nakasuyon sa Philippine Area of Responsibility o hinuon at tagbutsyag na napag-asa na gamay ra ang tsansa na mahimo ini na isa ka bagyo amo na nagpasulabi lamang ang grabe ka uyan gikan pa kagahapon og intiro adlaw makasinati kita nan ini na arang ka uyan gani nagpaymangno na posible na mga kusog na mga pagbundak na mga pag-uyan kuman na adlaw dinhi labi na sa ato probinsya ng Surigao del Norte lakip na didon sa Dinagat province amo na ataw taga paymangnuan ang tanan nato ang mga
lumulupyo sa 54 ka mga barangay dito sa Siargao, sa Dinagat Province, Southern Leyte, sa mga kalungsuran kutob sa maabot sa ato Sibya, sa may Agusan Sur, Agusan Norte, Surigao del Sur, o sa mga nagdatanaw isa ba sa ato Facebook page sa RMN na DXRS, kinahanglan na ampingon kamo o abtik alerto labi na sa mga lugar na mabahaan, dahil landslide prone areas, kinahanglan na ampingan na tanan, dili magkumpiyansa, labi na sa mga bukiran na bahin na diin jaong kamo dito nagahuya. Ato na sayran nagikan pa kagahapon ang grabe ng mga pagbundak o ng mga pag-uyan, lahi rabaan mga kusog na pag-uyan sab didon sa bukid na bahin. Gani dinhi sa ato syudad arang na mga dayan gikan pa gaina buntag o kahapon way hupaan mga tubig baha didon sa Kadayanan diri sa may Dayan Navarro, grabe gud ang kataas ng tubig baha. O iban pa na bahin din sa ato syudad na mga Kadayanan, mga city streets at tagabahaan na tungod kay dili sa maka diri-diretso pag hupaan na baha tungod sa kapuno sa binin ato drainage dyan pa'y nakatambak na mga basura, mga cellophane na nakapundo, amoy nakabara sa ini na mga agihanan na tubig, amo na dili basta-basta ini si dyan na mahupa dadon na pagbaha. So paghupa sa ini mga tubig baha, amo na taga pay mangnuan nato an tanan nato an mga lumulupyo na mga piktuhan. So take precautionary measures o sa pagkumpiyansa sa ato mga kabataan na sige magpa humul-humol ani mga tiil dito sa baha kay posible na mga sakit na leptospirosis pareho nan ini na jaoy mga tubig baha tungod sa kauyan. O manginaot kita na amping sab ang tanan nato ng mga sakit ng pandagat alabi na kay padadyon na jaoy mga trabaho o jaoy taghimo na mga biyahe pasigod didon sa kaislahan labi na didon sa mga island barangays lakip na didon sa may Siargao sa Dinagat Province. Pero take precautionary measures, dili magkumpiyansa na tanan nato ang mga mananagat, lakip na nato mga gagmay na mga sakyan ng pandagat o nato mga kalantsahan. So ignay kamo sa ijo mga paggalawig diyon sa kadagatan pasingod diyon sa Siargao tungod kay posible na kusog usahay ang hangin, kusog ang mga suyog diyon sa dagat o mudagko sa mga bayo diyon sa ato tunga sa lawod. So amping ang tanan. O problema gihapon na kuman tungod na sa kasiginan na uyan-uyan undang awayay agas nato tagsa-tagsa ka mga gripo didon sa ato mga panimayay. Gikan pa kagabi daghan na nagreklamo na way agas sa ilang mga gripo tungod kay kalubog na ni nato tubig at tinubdan gidto sa parang-parang amo an rason uno na tagapayong nasab taglimpyuhan kay grabe gud kalubog. So mas maradyaw magtipon kamo ng tubig gikan sa uyan kay arang ka ano pa ini arang ka tinaw so limpyo pa so amo daw nan ijo ngayan na dumdumon pag ting-uyan gani sigurado ko doon na yan na sa agas nato mga gripo so kinahanglan na magtipon ng tubig gikan sa uyan rakan kun waya mag-agas an ijo mga gripo. Oy, good morning diha kay Rami Udtuhan Navarro, maradyaw na pagpamati, maradyaw na pagtanaw diha Ram, amping diha sa imong mga pagpamasahero. Jovi Adran Magadan, Ma'am Gay, pa-shout out ko diri sa puro ka 5 Lower Sangay Anumar. Grabe na sabgadzod ka baha diri Ma'am Gay sa Lower Sangay. Di na kami makatabok na sab sa sapa. Importante na panaw amping tangtanan taga Lower Sangay o mga kasikbit na mga barangay. Salamat. So amo ko sabihin ang problema kay nadaot an ijo tulay didon. Kanus apakaha mabalik ini na gihanan nijo. So dugay na intaw ni ini taga reklamo ng taga Lower Sangay, Upper Sangay anila mga problema didon. Amo ini ang sagad nato na mahimong problema pagdating uyan, kusugan ang mga pag-uyan pastiran. Jaoy mga maapektuhan ng mga kataas ng tubig bahaan ato mga Kadayanan sa dinhi sa sentro ng syudad. Di kita basta-basta Lunis para ba ting trabaho. Grabe ka uyan. Diyan pa
Dari pa reklamo ato ni pamatiyo ni reklamo sa kay nagreklamo ini nato mga vendors doon sa Tianggihan. Inin ila in taon. Nabisitahan may ni Radyoman Joshua inin reklamo na taga Tianggi. Kay buslot an ila atop amo daon na magsuyod sa man tubig baha. Sulod Gikan sa kusog prime ng mga market, pag-uyan, gikan pagkagapon, partikular amo sa daon na may pag-boots kamo Gulayan. gigani kamo kumana adlaw. Dakong problema ug lugay ng problema sa mga vendors diri dapita, mga suligaw ng gumikan sa naglanang nga mga bahin. Kamo didon sa tunga na dayan o Makita na to diha sa nga iyo pag lapok. Tanyanggi. Suyod asa Sanan, kaduhan daw. kay ato Tianggihan Ang tubig diri ganina. nato mga vendors. Tapos grabe imbis man kuno ka, na i-drainage, diha noon matugpa, agi ang tubig. kusog, Sa musuyod gula po. an inin ato tubig gikan sa kusog na mga pag-uyan, buslot an ila didon atop sa merkado Atop sa nga may, buslot. City Boulevard tapos moto Dugay na musuyod nagantos. ang tubig sa uyan amo daon na arang ka ligtim daon na agihanan didon suyod sa ato merkado publiko og anto sa bintawon ini ato ang mga daon mga vendors didon Sulod sa may, prime market, gulayan mga partikular sa may mismo didon sa Gulayan. mismo sa sentro gadto Dakong problema ug lugay ng problema sa mga vendors diri dapita, mga suligaw ng gumikan sa naglanang nga mga bahin. Mga fish vendors tungod sa Makita na to diha nga grabe na ni lapok. pagsuyod ng tubig Sanan, bahagigan sa mga pag-uyan daw. tapos buslot pagdating taon Ang tubig diri ganina. mga atop din Tapos imbis kuno na i-drainage, diha noon agi ang tubig sa gulapok. didon sa ato pampublikong Tianggihan o pampublikong merkaduhan. So anto sa bintawon inin ato ang mga vendors dito Atop, sa mga nga buslot. manyangihay di kuan kita Dugay na nagantos. either sukbot to ng Sulod shooter sa o prime kahanin market, na magpajong suyod partikular sa may tuyo diha. Gulayan. So ini ang may Dakong problema ug lugay ng problema sa mga vendors na vendors diri dapita, arang ka mga suligaw ng lisod na gumikan din sa amo, naglanang basta nga mga tinuyan, kay arang bahin. ka, suyod ang tubig Makita baha. na to diha O, nga grabe lapok. ang mga pag Sanan, namo na daw. na sige ka tuyuan Ang tubig diri ganina. buslot inin amo Tapos Ato, imbis kuno na sa i-drainage, ato, diha merkado noon agi ang publiko. tubig Amo ini ana sa gulapok. kita na isab og delikado sa ato mga inin na ato mga vendors diha sa ato mga manyanggi sa buntag Atop nga buslot. lapok lagi suyod ang lapok Dugay na Dugay nagantos. mong paan na tubig baha didon sa Sulod ato, sa prime market, merkaduhan, didon sa may partikular City sa Boulevard, may ang na problema Gulayan. Lubisan lang una to ang Tianggi. Dakong Ako problema gusto ug lugay ng bahuan, problema sa bahuan mga na lang sa kay jay vendors baligyan ng diri mga dapita, isda. O, mga suligaw ng gumikan sa ginhason, naglanang nga mga pero dili pa bahin. sabot na tungod lamang kay amo daon gud ang Makita na to diha nga lapok. na di na lamang nato Sanan, tubagon ang mga daw. reklamo ni nato mga vendors na nagbayad Ang ng tubig subsidy diri nila, mga ganina. bulisan didon. Tapos So, imbis ayan, kuno sa na siguro i-drainage, natatawag diha sa noon mga agi ang nato tubig nato sa gulapok. diyon sa merkado publiko na matubag ang mga reklamo na nato mga vendors sa ato ang mga konsumante sa mga musuyod dito nato ang Atop mga nga buslot. balik malit mga konsumante Dugay na nagantos. kay dili masadon na ila taga Sulod sa prime market, hambi na mga partikular reklamo sa na, may sila permanente Gulayan. mabasa. Pero di Dakong problema ug lugay ng problema sa mga tubig vendors diri dapita, mga suligaw ng gumikan sa naglanang nga mga bahin. So arang ka Makita na to diha nga lapok. grabe Sanan, ang tubig daw. dugay mo hupa kay Ang tubig diri ganina. gihanan na tubig so Tapos ini ang imbis ila kuno na reklamo i-drainage, na diha unta sa noon agi ang matagan tubig na solusyon sa gulapok. na ato kadumayahan sa merkado publiko. Alas 8:55 na og inin ato programa taga palitsyahan usaba sa ato sa Atop, region mabuslot. ng Kabubuton anan Megasoft Hygienica Products Incorporated antig himo anan Lampin Pants Baby Diaper. Number 1 feminine pad kuman din sa Pilipinas. So, para sa ato mga nanay didon na jaoy mga kabataan na gagmay, kumanda ba kay ating uyan, grabe, ato
masinati na sige pag-ilis-ilis ng lampin kay baby. So ang mega absorbent, mega affordable na lampin pants baby diaper mapalit na kuman sa tanan na mga drugstores, grocery stores dinhi sa ato syudad sa na probinsya. Sa ato pagpadadon na sa ato mga impormasyon sa mga balita, ato na sayran isab mga kaigsuunan na padadyon na kuman na nag-abot-abot pa bisan mo yan nato mga panahon din sa Surigao del Norte, labi na kay kita ang host ang kagamhanan sa siyudad sa ng probinsya sa umabutay na Caraga Games o Caraga Regional Athletic Games sa 2026 agi katakda na mag-abot-abot na kuman na si Mana gani no abot na ang mga delegasyon sa Surigao Sur nandiyaton na milabay na gahapon na adlaw kagahapon na adlaw o jaon na sila kuman sa billeting quarters dinhi sa may bahin nan St. Paul University Surigao. So ang kung dilak masadok ang Agusan del Sur ang Surigao Sur gikatakda na mahidang na o nakaabot na sa Banagusan del Sur delegation na opisyal na mibiyahe kagahapon para na sa Caraga Regional Athletic Games 2026 o malipayon na sanan na excited sila sa ila paghidangat dinhi sa ato syudad labi na sa ilagi katakda na pag-abot didon sa ila billeting quarters. So andam na tanan na mga delegado nan Agusan del Sur sa ila pag-indra sa Caraga Games 2026. So kuman na ini na si Mana ang pag-abot-abot o gani waya na iya klase kuman ang tanan ng mga pampublikong eskwelahan lakip na mga pribadong eskwelahan na nahimong billeting quarters kuman para sa Caraga Games delegation. So ang tanan ng mga tungaan dinhi sa sentro na syudad na iya sa DepEd City Division ang taga-andam na o waya na klase kuman na adlaw ang tanan nato na mga tinunan sa pampublikong eskwelahan lakip na sa pribado labi na ang St. Paul University Surigao dito sa may Barangay Luna kay tagamit sab na billeting quarters ang ila tungaan sa St. Paul University Junior High School tagamit sab ini sila o ato na sayran na wayaya klase na nag-online classes na kuman ang tanan nato na mga estudyante tinunan sa pampubliko lakip na sa pribadong eskwelahan kay intra ini kuman sila isip mga billeting quarters ang ilang mga tunghaan o tag-welcome na nila ang tanan ng paghidangat nan inin ato mga delegasyon sa nakalain-lain na mga division dinhi sa DepEd sa Caraga Region. So andam na ang ato mga tunghaan gani gi himuan na gadud tudo na ang mga paningkamot isab sa mga nagdumaya sa ini na mga nagunang tungaan dinhi isa nan ini ang St. Paul University Surigao amo gani na wayay klase na ang ilang mga tinun-an kuman o naka-online classes ra sila. Pag-abot isab diri sa may Caraga Regional Science High School and CVGS Memorial Central Elementary School and Surigao Norte National High School and SNSU and Surigao City Pilot School and SUSIS and Surigao West o lakip na ang Surigao City National High School and Taft National High School. Amo ini ang mga nagunang tungaan dinhi sa syudad MEMSIS Navarro Memorial Central Elementary School waya na klase kuman o abri na ini i-welcome na nila ang tanan ng mga partisipante para sa Caraga Games sa 2026. So ini amoy ato ang mga padumdum para sa tanan na gikatakda na ipaygadyon kuman na adlaw hangtod na ini sa Biyernes ang pag-abot-abot gani nato na sayran na ang mga billeting quarters nahibayo na ini ang tanan ng mga tungaan para sa paghidangat sa ini na amo na mga entrante kuman sa inin umabutay na Caraga Games sa 2026. So ato na sayran na an ato mga atleta ila arrival sa mga delegations so amo ini an matud pa arrival na inin ato mga delegations ato na sayran na miabot na ba dyan ang mga advance party nan ini pero
kuman an arrival ng delegations nandiyato na Sabado, miabot na ang delegasyon ng Surigao del Sur didon sa St. Paul University Surigao March 7. O kagahapon na adlaw isab ang nagusan na del Sur didon sa Surigao City Pilot School, nagusan na del Norte, kuman na adlaw mahidangat nagusan del Norte didon sa Surigao City National High School. So kuman na adlaw mahidangat ang delegasyon ng agusan na del Norte didon ang billeting quarters nila sa Surigao City City National High School. City High sa Barangay San Juan. Ang Bayugan na City mahidangat isab dungan sa Surigao del Sur Agusan del Norte March 9 man kumana adlaw dungan isab ang Bayugan City mahidangat sab kumana adlaw March 9 ila billeting quarters didon sa Soses NAM 6 o Navarro Memorial Central Elementary School. Ang Bislig City isab mahidangat sab ang kumana adlaw doon ang ila billeting quarters sa Caraga Regional Science High School. Ang Surigao City delegation mo abot na sab ang delegasyon ng ini intero team nila adon sab sila sa CVGS Memorial Central Elementary School. Kuman sab sila mo balhin mo abot didon sa ila billeting quarters ang Surigao City Division delegates. Ang Surigao del Norte division adto sab sila kuman na adlaw didon sa Surigao Norte National High School. Kay duha man ini andaya na Surigao City, Surigao del Norte. An iban pa na may dangat ako man na adlaw kumana simana ang technical officials sa Department of Education. Ang technical officials adto ini sila sa ila billeting quarters sa Surigao Norte State University. May dangat ini silong na adlaw. Samtang ang Butuan City delegates ari Marso 11 sab mo abot Miyerkules didon sab sila sa Taft National High School. Ang Kabadbaran City March 11 sab didon sa Taft. So an Butuan City badya ari ang delegasyon ng Butuan City sa Surigao West Central Elementary School. Ang Kabadbaran City March 11 sa Miyerkules isab sa Taft National High School. Ang Tandag may dangat isab sa 11 didon sab sila doon sila i-accommodar sa Cabrera Altres Bonifacio Elementary School. Ang Siargao delegation Marso 11 sa moabot doon sab sila sa MEMSIS sa Mariano Elementary Memorial Central Elementary School, MEMSIS. O ang Dinagat Islands sa Marso 13 sila kuman Biyernes pa mga hidangat ang delegasyon gikan sa Dinagat Province. Ari sila sa may Barangay Luna sa Margarita Central Elementary School. So amo ini ang tanan ng mga billeting quarters o sino ang mga na-assign da mga ato ang mga in delegations o kuno sila mo abot so ana ila advance party last week pa ini nangabot na para ila i-preparar ila billeting quarters o ang mga tunghaan o andam na sila sa ila paghidangat so kuman ng adlaw pila ka delegasyon ang may dangat kuman ng adlaw gikan ng kagahapon jaunay 1, 2 and out of town delegates na naidangat may dangat ko man na adlaw Agusan del Sur, Agusan del Norte, Bayugan City, Bisliga City o Surigao City o Surigao del Norte Division kuman isab na adlaw mo abot didon sa ila billeting quarters dinhi sa may Surigao Norte National High School o CVGS Memorial Central Elementary School. Bueno, alas 9:05 na o padadyon kita sa ato ang mga impormasyon na sanan na balita ato isab na siren mga kaigsuonan na todo isab ako man mga paghimo na mga pag monitor na ato mga kadagkuan sa Department of Energy tungod isab ini sa grabe na pagtaas sunod-sunod na pagtaas na presyo sa gasolina so kuman tungod kay grabe naman ka taghimo na
matud pa, grabe ang pagtaas ng presyo sa gasolina. Amo daon na jaoy ang mga taghimo na mga pag-inspeksyon kuman sa mga gasolinahan sa tibuok Mindanao atong kay daghan ang mga nasaksak pa na bisan kun na jao pay daan ng mga pundo. Grabe naman hinua ang mga pagtaas bagan halos isa kada adlaw man ang pagtaas permanente na inin gasolina na presyo. Although apektado kita o gaya pay klaro ini kun umuhupa inin na giyera dito sa inin matud pa inin tunga-tungang sidlakan amo daon na grabe grabe ang mga taghimo ako man ang mga paningkamot isab na ato mga kadagkuan sa Department of Energy na mahimuan na dugang na pag monitor inin na posible na mga magpasulabi nan inin pag taas na waya pa sa schedule kay dapat man good silum pagajud magsugod ang pagtaas na presyo sa petrolyo. So ini amoy taghimo kuman ng mga pagpamahayag na ato kagamhanan na hatagan nila kuman na dugang ng mga pagmonitor sa pagpaymangno ang mga gasolinahan na dili basta-basta na magpataas lamang kun wayay abiso isab o dili pa schedule o tagtahasan na kuman ng Department of Energy ang tanan ng mga oil companies and gasoline stations na higpit dapat sunod kamo sa fuel pricing rules o likayan ang hoarding o pagtago ng bisan uno ng mga dili otorisado ng pagtaas isab ng presyo sa petrolyo. Sa direktiba lagi na Presidente Marcos tagpalapdan ko man ang monitoring kaiban ang Department of Energy Interior Local Government asa nang sa Philippine National Police og ang pump price ranges ako man kutob ko man na adlaw ang gasolina ron 97 o matud pa 53.70 53 nga to na 76 ang kada litro. Kutob na ini kuman na adlaw ng mga presyo. Didon ragadud og dili magpasobra. Ang gasolina ron 95 adjaon sa 50 ngadto na 71 ang kada litro. Ang gasoline ron 91 49 to 64.70 ang kada litro. Ang diesel 49 ngadto na 59 kada litro. Ang diesel plus 56.80 to 74.81 per liter. Ang kerosene 78.90 centavos ngadto na 99.89 kada litro. Hapit ng gatos ang litro. O padumdum ko man na bawal ang hoarding o illegal na pagpamaligya ng petrolyo ilayom ini sa ato balaod na tag-amyendahan. Ang mga mulapas ang pwede mapahimtangan ng silot o makansila pagadod ang mga permit. Pwede mapriso, mamultahan pagadod kamo. So unta magsunod kay katingad-an nato. Nauno man na makahimo man dadon pag taas dadon na jao pa may uno man ang pangutana ko man na uno man makataas man dadon na presyo sila na unta jao may kahaigo-igo pa na supply o lakip na ini na unta di man kun bag-oan na inin ilatag angkat kaya pagani mahiabot dinhi tungod sa gira saka na sabi ng presyo ng gasolina pero bisan man tuod kun way gira gani sige man amo inanulga sa ato ko man amo gani na magdaginot amo yan ni awhag amo daw na for work days drakan ang tanyag ko man sa mga ahensya sa gobyerno sa ato mga trabahante tungod lagi kay magdaginot. So ang ato yung katingad-an kay nagpasalig ng supply sa petroleum products na mulungtad ng 45 to 60 days. Uman na ang pangutana uman na musaka man dadyon kuman ang presyo na barato pa man dayon pagkumpra nila nan miagi na mga buyan. Uman mumahal naman dadyon bagan halos kada adlaw man may undang. So mahulga gado kita ini kay naghinay-hinay nagay pagtaas ang presyo mga plitihan kuman ang mga roll on roll off vessel tungod na ini gasolina grabe ang pagtaas. So ang plano gani na maghatag ng subsidy sa mga driver sa pampasayroan ng sakyanan matagtagaan sila
ng subsidy, pero dili ini tukma na solusyon kay dako gado na alibyo. Huwag tang ini na mga buluhisan, mga VAT sa petroleum products kay amo ini ang dako na matud pa mahimong inin taglaong palagi sulbad. Og tungod nan ini isa ka taghimo ng mga precautionary measures at tungod kay apektado na ang tanan at taghimuan ko man na pag matud pa daginot ang tanan ng mga ahensya sa gobyerno awhagan na ang tanan ng mga ahensya na maghimo na inin na pagdaginot at tungod sa way puas sa way undang ana pag taas ng presyo sa mga inin na petroleum products og tag-anunsyo na mismo sugod ko man na adlaw ang pagpatuman ng 4-day work week sa mga buhatan sa pipila nga mga buhatan sugod ko man na adlaw Lunes sa Marso 9 og sumaya pa sa Presidente Marcos na lakang ini ng gobyerno para makatipid para makadaginot sa gasto sa enerhiya dungan na empadado na pagtaas ng presyo sa produktong petrolyo tungod sa grabe na tensyon kuman dito sa Middle East. O dili lamang lakip ang mga ahensya na naghatag o waya malakip nan ini ang mga emergency na mga nagtrabaho sa atol sa mga emerhensya. So dili lakip ang mga ahensya na naghatag ng emergency sa mga nagunang serbisyo labi na kuman kay sige naguyan-uyan. So tagtahasan ang mga buhatan kuman ng gobyerno na magdaginot kamo bawas na hangtod 20% sa konsumo ng kuryente sa ng petrolyo. O paundang sab ang mga dili kinahanglanon ng mga biyahe o aktibidad pareho ng mga study tours, mga team building, mga meeting na pwede himuon lamang sa online. Amo gani na 4-day work week tagpatuman na sa mga buhatan ng gobyerno sugod kuman. O gani ako man tag-awhagan isab na ang mga pribadong kumpanya na tag-awhag isab na magpatuman na isab ng 4-day work week. So tagpakonsidera isab ko man ni Senador Cheese Escudero sa mga pribadong kumpanya ang 4-day work week. Human na tag-anunsyo sab ng Presidente Marcos Jr. ang pagpatuman ng amo na working arrangement sa mga government employees para maubsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo tungod sa gubot dito sa Middle East. Og tagpaklaro ko man na sa June na pag-aksyon tungod sa tagtuhuan na posible na epekto ng krisis sa tunga-tungang sidlakan an makapalig-on isab sa inin ato nasod kun grabe sab an tensyon. So an epekto ng krisis matud pa kung ma-aksyon kita ng sadyo makapalig-on sa kahimtang isabaanan ato nasod. So sumaya pa na an amo na flexible arrangement makatabang isab para makunhuran man lamang an idadlaw-adlaw na demanda sa transportasyon ug makunhuran an operating cost ng mga kumpanya. Maghatag na gamay na ginhawa sa mga trabahante asa nan maubos ang bilyones pesos na pwede mawaya sa kita ng ato nasod tungod sa grabe na traffic. O particular na tagawhagan isab ko man ang mga pribadong kumpanya sa Makati dito sa Bonifacio Global City na i-explore ang flexible setups para makunhuran man lamang ang peak hour congestion sa lugar. Tag-awagan isab ko man ang mga magbabalaod ang publiko na makighiusa sa energy conservation, pinaagi na sa pagbisikleta na lamang, kung doon lamang anidyo mga kantuan, bagtasara kanidyo, exercise pa, carpooling, asa na himo ng mga lakang sa pagtipid o matud pa, pagtipid ng kuryente sa tagsa-tagsa nato ka mga panimayay. So matignaw mga panahon, adyo ka muna aircon, adyo ka muna sin electric fan kay matignaw ang panahon. Pangabrehizaw ni mga bintana kay ang gado katignaw makatipid pa ka mo ng kuryente. So tagpaklaro ko man atong lagi kay inin work 4-day work week rakan ang tag-awag ko man sa mga insya sa gobyerno na mga empleyado. Tagtinaw isab ko man ng Department of Education na ang klase sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod ang dili ba lakip sa ipatuman na 4-day work week ng gobyerno. Sakto ba?
Kay analakip lamang sa 4-day work week ang mga opisina ra ng DepEd. Sumaya pa ng Education Secretary Sani Angara. Magpabilin pagyapon na 5 kaadlaw ang klase ng tanan ng mga tinunan sa pampublikong eskwelahan. O tag-butsyag pa ani Angara na taga-anunsyo man tuod ng Presidente Bongbong Marcos Jr. na sugod ako man lagi na adlaw Lunes magpatuman ang pipila ka mga ahensya sa ilayong sa executive branch ng 4-day work week. Og tumong ni ini na magdaginot ng enerhiya, kuryente og lakip na ang pagpangandam ng ini sa posible na pagtaas ng presyo ng petrolyo tungod ng tensyon kuman sa tunga-tungang sidlakan. Taga-report isab na nagpagawas na kaiban ng magpatuman ng 4-day work week ang DepEd pero didon sa mga buhatan nila sa mga opisina, mga division office o tanan na mga opisina didon sa mga tungaan. Pero magpadadon ang klase. Kinta lamang kuman nakadaginot ang DepEd kay waya may klase pero tungod kay gamiton manggihapon ini. May ato mga bisita tungod sa CRAG. So exempted ini kuman kay may ato mga bisita na maggamit na ni nato mga tungaan at tungod sa Cara Games. O pagawas ko man ang direktiba isab ng DepEd Secretary Angara sa mga pampublikong eskwelahan na maghimo isab ng simple pero makabuluhan na graduasyon sa non-moving up ceremonies para sa pagtapos sa ako man na school year. Di na si pabungga-bungga kaya arang kalisod ko man na panahon. Makatabang ini para dili na jaoy dugang nagastuhanan ang nato mga ginikanan sa mga guardians. So manginaot kita na isimple ra dito na kang kamo sa inyong mga covered gym. O para dali basta makabuluhan gwapo lamang ang programa dili kun matud pa di sab dali-dalion basta isimple na dili sab kun laong pa magastos kay kuman na grabe masinati nato sa posible na mga sunod na mga adlaw at epekto na sige pagtaas ng presyo sa gasolina. O gani pipila na ka mga ferry boats operators nagsugod na pagtaas ng ila presyo sa pamasahe. So nagsugod na pagtaas ng singil ng pasahe ang pipila ka mga ferry operators sa nasud tungod na in-increases kuman sa tunga-tungang sidlakan. Samtang ang pipila ka mga ferries sa umabutay na Martes silong na adlaw isa magpatuman na sabnan pagtaas pasahe na hangtod 25%. Sus kadako. Lakip ang bayron sa mga rolling cargos kaiba na ang mga sakyanan ang mutaas isab. Og sumaya pa ni Christopher Pastrana, ang chairman ng Philippine Inter-Island Shipping Association, KONPISA, na dili na kaya ng mga member companies ang padadyon na sunod-sunod na pagtaas ng petrolyo. Amo na nagtaas na isab sila ng pamasahe. Sugod, silom na adlaw, Marso 10, hangtod ini 30% ang posible na pagtaas ng pasahe. O preso, adyaw na ani kamo sing biyahe kay kamahal na ng plitihan. Taghangyo isab kuman ng gobyerno na dapat isab tangtanguna ang excise tax lagi sa produktong petrolyo, lakip na ang pipila ka mga bayronon sa nambuluhisa na ipahamtang sa mga shipping companies. Hindi uno kadugay dadon sa matud pa tanggalon inin excise tax. Para man lamang makaluag-luag kita dili tanto na mo epekto ng dako an sige pagsunod-sunod o pagtaas ng presyo sa petrolyo. Kay maapektuhan tanan o posible na kuman na mga tudpa, kuman na mga buyan mas grabe pa ang posible na mga epekto na sige pagtaas ng petrolyo o gani andi doon sa ato mga nagunang palaliton tagpabantayan na kuman na ato ang kagamhanan na bantayan ng Department of Trade and Industry kinahanglan i-monitor na tanan ng mga grocery stores sa posible na mga jaoy mga hoarding o kahaa jaoy mag-abuso nato ang mga negosyante mo take advantage sa inin na sige pagtaas na presyo sa petrolyo o basi waya na ini makasunod sa inin tagalaong pa
suggested retail price. So ina may pahimang no isab ang kumanan ato ang gobyerno na dili basta-basta gazud na magpataas na presyo sa mga nagunang palaliton ang kunway pagtugot isab sa ato kagamhanan. Amo na tag-awhagan ko man ang Department of Trade and Industry, naglibot ko man, nag-price control monitoring sab sila ko man sa mga dagko ng mga tindahan o tag-awhagan isab ang mga negosyante na unta dili mag-abuso. Di mo sakay sa panahon tungod kay tanan kita apektado og dili kon kamura lamang na mga negosyante. So ini mo ato ang mga pag-awhag isab ang adto na sa ato ang mga tanan na mga nagnegosyo. Kay apektado gud kita og inuon jaon ang Department of Trade and Industry kun sino ang mga jaoy mga impormasyon sa posible na jaoy ang mga nag-abuso nato ng mga negosyante gikan sa ilang mga pagpamaligya na ini mga nagunang padaliton mga produkto nila labi na ang petroleum products. Ini mga gasolinahan na magpataka yapay gani martis nagtaas na sila ng presyo sa ila petrolyo kun huna-unaon nimo karaan pa inin ila mga supply. Matingaya ka na karaan pa man ang supply, igo-igo man kahaan supply nato gikan pa nandaton milabay na buyan amo mainit pag-anunsyo na mulungtad pa an ato supply nan inin karaan pa man ini.